Hello everyone, this is Papa Jack TV. Napagawa ako ng content ngayon. Gagawa ako ng video ngayon kasi sa katatapos lang na Game 6 ng PBA Finals, which is nanalo nga yung Token Tex against Ginebra. Gagawa ako ng content. Obviously, I'm a Ginebra fan. Wag sana akong magkamali Wow. Pero I hate to say this. Tingin ko, para sa akin parang may tsansa na ang Token Tex na ang pwedeng tawaging Never Say Die or NSD with NSD Attitude Team. Siguro marami magalit sa akin ng mga Ginebra fans dito siguro o ibang mga nanonood sa atin. Pero may point kasi na pwede silang tawaging NSD spirit. Meron silang kanilang sariling NSD spirit. Kasi biruin mo, ito yung mga factors, no? Last conference or last year, nanalo na sila nung Governor's Cup na yan, na 3-2 rin against Ginebra, which is na-overcome nila, nanalo rin sila ng finals. Ay ngayon, same situation, mukhang mananalo na naman sila. Pag nanalo sila, wag naman sana, Ginebra fan, Pero, pag nanalo sila dyan, meron tayong debate. Pwedeng meron na rin silang NSD spirit. Yun ang una. Pangalawa, galing sila sa 8 seed, di ba? Kung sakali, kung di ako nagkakamali, parang sila na ang magiging kauna-unahang from 8 seed na team sa standing ay magiging kampiyon. Correct me if I'm wrong. Hindi ako masyado nag-research. Sila lang, magkakagawa sila ng history. Kasi, di ba, napakarami nila dinaanan. Tatalo sila. Tapos, at yung pangatlo pa, di ba, pinalitan yung import nila, si Bolbol, bago yung import nila. Pati yung sa tawag dito, quarterfinals ba yun? O semifinals, na-injured si Bolbol. Ayun ang napalitan nila yung import nila, which is bago yung import nila, which is Chris McCullough. Hindi rin basta-basang import to. Kaya kita mo naman sa performance niya ngayon, di ba? From Game 5, iniskoran siya ni Brownlee ng 54 points, career high. Ngayon, Game 6, binawian niya si Brownlee. Ginawa niya ng 53 points, kaya ko rin yan, sabi niya. Pero hindi naman nagpauli si Brownlee, di ba? 52 points si Brownlee. Talagang, ang nangyari lang is, kulang lang ang Ginebra locals sa support. Medyo talagang inalat yung dalawa, si Scotty at si Abarientos. Napakasayang talaga nung nangyari na yun. At ano pa ba? Injuries. Ngayon, tingnan mo. Pag nanalo sila dyan, ang daming main player nila ang wala. Una na si BGR, di ba? Hindi nakapaglaro dahil na injury. Ankle injury ba? Tapos, pati si Oftana nung Game 5, meron din siyang injury sa leg yata yun. At ngayon naman Game 6, tingnan mo, si Castro, ankle injury yata yun. Nabagsakan niya yung paa. Yung isang player ng Ginebra. So, napakaraming pagdadaanan ng Token Tex at deserving nila na pwede rin silang tawaging Never Say Die team. Hindi man buong-buo na sila, syempre, ang Ginebra ang original na Never Say Die team, meron din silang spirit na ganun Pag nagkataon, lalo na, ayoko talagang sabihin to kasi I'm a Ginebra pa. Gusto ko manalo ng Ginebra. Talagang malungkot ako, pati nga asawa ko malungkot din. Nakakadismaya. Parang nakakaawa lang si Justin Brownlee kasi from Game 5, 54 points. Ngayon, 52 points na naman siya. Sobrang kinulang na naman siya ng suporta from locals. Yes. Token Tex, pag nag-champion, parang wala akong angal or na kontra kung pwede rin silang tawaging Never Say Die team. Dahil
sa mga nangyari sa conference na to at sa mga past conferences. And hopefully, ito, sa Game 7, sigurado yan, magkakaalaman na yan. Kung talagang manalo ang Token Tex, they will be crowned as a champion uli. At saludo ako sa kanila. Kay Chot Reyes, Coach Chot, tsaka sa ibang mga players nila. Mapakagaling. And hopefully, maganda pa rin ang laban. Siyempre, hopefully, pag-champion pa rin ang Ginebra kasi naawa rin ako kay JB. Para at least bago man lang siya mag-retire, di ba? Makakuha pa siya ng championship. So, at ito pa pala ang isa pa. Ang question dyan is, hindi lang wala si RHJ. Alam naman natin, injury. Ibang import ng kalaban ni Justin Brownlee. Kasi may mga tanong, may mga narinig tayo na questionable kasi wala si RHJ. Ngayon, wala si RHJ. I mean, si RHJ ang tinik sa lalamunan ni JB. Ngayon, wala si RHJ. Pag natalo pa rin ng Ginebra, parang masasabi ko, hindi na ata si Brownlee ang problema. It's either teammates as a whole team or coaching, maybe. I don't know. Pero, looking forward, kita-kits tayo sa Game 7. Hopefully, mag-champion ng Ginebra. Makatulong sana sila, Scotty, and the rest of the team. Makabawi tayo. Game 7, go, go, go. NSD pa rin tayo. NSD, Barangay Ginebra. Sana mag-champion tayo. Kasi gusto rin mag-champion. Last championship nila is against, Bay Area Dragon. Di ba? Tagal tayo, 3 years na rin yata yun. Andun pa si, Christian Stan Hardinger. And sana, magawan pa ng paraan ng Ginebra to para makasungkit pa tayo ng isa pang championship. Although napakahirap nito dahil nga Token Tex sa kalaban. Pero looking forward pa rin. Siguro kailangan lang natin makuha ng Ginebra yung advantages nila. Ang daming injuries ng Token Tex. Sana ma-overcome nila itong mga to. And maging maganda yung laban. And for the championship again, go, 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 Barangay Ginebra. See you sa Game 7, mga kabarangay. We love you all. Thank you. God bless you all. Kayo mga kabarangay, ano masasabi nyo? Comment lang kayo dyan para pag-usapan natin yan. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe. Papa Jack TV.